Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Exactly 7 days to go at Pasko na, no? And bago pa tayo maging busy sa araw na ito, salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating online devotion sa araw na ito. At ako po muli si Ate Letty na inyong makakasama sa ating pagbubulay-bulay. Ang ating pong topic for the day is about the joy of reconnecting. At ang ating pong batayang talata ay mababasa sa aklat ng Revelation, Kabanata 3, talatang 20, na ganito po ang sinasabi sa teksto. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutoktok. Kundi rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Salamat po sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama at dakilang Diyos, salamat po sa panibagong araw na iyong kaloob sa amin. Patuloy mong pangunahan aming gawain sa umagang ito. Ikaw po ang maitaas at aming mapapurihan as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Hayaan po ninyong bigyan kayo ng konting background ukol sa ating teksto. Ang iglesia sa Laodicea ay isa sa mga 7 iglesia na tinagubili ni Jesus sa aklat ng Revelation. The people in the church at Laodicea have grown spiritually blind. Because they are rich, the people became selfish and full of pride. Mayayabang na sila. Sila yung mga taong may lukewarm faith na tinatawag, no? At hindi ito gusto ng Panginoon. Yung sabing lukewarm, pag sinabing lukewarm daw po, hindi yun mainit, hindi rin malamig. Kaya ang kanyang paanyaya sa mga taga-Laodicea na sila ay magbalik loob sa Diyos upang magkaroon ng muling mapayapang buhay na kasama siya. Maranasang muli ang kaligayahan dulot ng pakikipag-isa sa ating Diyos. Kung inyong muling balik-tanawin ang naging unang pagkakasala ng tao na dahil sa kanilang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, sila ay nalinlang ni Satanas at nalayo sa mayamang kalagayan nila sa Garden ng Eden, di po ba? Dahil sa nagawang kasalanan nila Adan at Eva, ay nakaranas sila ng mga paghihirap sa kanilang buhay. At salamat dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, kanyang ibinigay si Jesus, ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay muli magkaroon ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa buhay na nakaugnay sa Diyos. Kailangan lamang nating buksan ang ating puso at papasukin si Jesus upang siyang manguna sa ating mga buhay. Sa ating panahon ngayon, tayo ay daranas ng iba't ibang mga struggles, pains, and anxieties. But our loving and compassionate God is just waiting for us to come to Him and seek for His mercy to help us go through all of these things that burden us. Ang sinasabi po sa Mateo, Kabanata 11, talatang 28, Jesus said, "Come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ang kaniyang ating hingin ang kaniyang presensya, ang pangunguna sa ating buhay, ating hingin ang pagpapatawad sa ating mga pagkukulang, pagkakamali at mga kasalanan upang ating muling maranasan ang masayang buhay na kasama ang ating Diyos. Let us all strive to live a life that is connected to the Lord upang ating patuloy na maranasan ang kaniyang mga biyayang siksik, liglig at umaapaw. To God be the glory, honor and praise. Amen. Tayo po ay muling manalangin.
Dear Lord, salamat na muli sa iyong mensahe sa umagang ito. Ikaw na po ang bahala mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming magagawin sa araw na ito. At amin dalangin na kami ay patuloy na magamit sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, salamat po sa inyo sa umagang ito at naanyayahan ko po kayo muli sa next Friday. Ako po muli ang inyong makakasama sa isa na namang online edition ng ating online morning devotion. Muli po, salamat po. Paalam!